Hi guys, Ted Padon. Guys, today's vlog, papakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo guys ang sikreto kung papaano ko na-maintain ang aking perennial flowers dito sa aming front yard. So, marami ba akong ginagawa? Hindi naman. Ginagastosan ko ba ito ng fertilizers? Never. Hindi ko siya ginastosan. So ang ginagawa ko rito guys, alam niyo naman guys yung coffee granules, yung salaan ng coffee, lalo na guys yung mga coffee na binobrew, di ba? So ang ginagawa ko guys ay pumupunta ako sa mga restaurant. Sa case ko McDonald's, so ang dami kasing coffee na sinaserve ang McDonald's. Siyempre ang dami niya ring mga pinagamitan. So, yun ang aking linalagay sa aking front yard na hindi ko na kailangan gumastos. Kasi alam naman natin na kapag usapang gastos, medyo kailangan na magtipid-tipid naman tayo, lalo na sa panahon ngayon. At yan guys, kung mapapansin nyo, napakaraming bulaklak ng front yard at yung mga halaman ay talaga namang napakatataba. Yan, napakalusog. Ito, kakatapos lang nito. Itong flowers na to, ganun din yon, kakatapos lang din yon. Pero meron tayong mga bush natin, malulusog siya. So, then, ito, katapos na rin. Pero ayan, meron pa mga pasibol ulit. Katulad nito. Ayan. So, napakagandang bulaklak. Ito din. Ayan, napakaganda rin yan. Malapit na rin tong patapos ng kanyang pagmumulaklak. Pero meron tayong mga bago na naman. So, mapansin nyo guys, ito. Sa daisy ito. Ayan, maliliit pa lang siya. So, mapansin nyo, pabulaklak pa lang siya. So, maganda lang guys dito sa mga perennial na binibigyan ka ng taon-taon na magagandang bulaklak, hindi mo na kailangan gumastos pa ng taon-taon kasi nga mabigyan mo lang ng tamang pangalaga katulad nito, di ba? Ayan, napakaliit pa niya pero namumulaklak na siya, napakagandang bulaklak niya. So yan yung mga perennial flowers na aking inalagaan dito sa front yard. Tapos ito, ngayon malaki na rin siya. So ito guys, natitrim to. So, titrim ko tong pabilog. So mamaya gagawin ko to. At kung mapapansin nyo guys, nilandscape ko to siguro mga 3 years ago. So natatanggal na yung iba niyang mga lupa na linagay ko, o mga peat moss. So ngayon guys, ngayong araw lalagyan ko rin siya ng peat moss. Tapos tatanggalin ko lang din yung mga damo. So maganda lang guys dito sa meron kang linalagay na fabric na to. Ito yung fabric para hindi siya tubuan ng maraming damo. Talaga namang yung mga damo nakokontrol, no? Hindi yung punong-puno siya ng damo. Nakokontrol siya. Hindi siya ganong tumutubo dito sa ating front yard garden. So, ayan, katulad din ito, mga perennial flowers yan guys, tignan nyo. So, ayan, patapos na yung iba. So, ngayon, meron na naman ditong pasibol. Katulad to, lavender. Isa ring perennial flowers to. Kung mapansin nyo, ayan o. Ayan ang kanyang mga bulaklak, na mamumulaklak na siya.
Tapos meron pa rin dito sa ating likuran. So ito na naman. Ayan. Ayan, ito napakalaking flowers niyan pag namulaklak. So ayan, ang dami niya. Ang maganda lang guys dito sa ating mga perennials, hindi siya sabay-sabay na mamulaklak. Merong nauuna, tapos merong gitna, at merong panghuli. Ibig sabihin ng ating garden ay hindi talaga naubusan siya ng bulaklak. So yun ang maganda sa perennial flowers. Ayan. Ayan din guys. Ito. So ang susunod na mamumulaklak guys dyan, ito. Yan, pasunod na yan. Tapos ito naman, ito yung mahaba na yan. Mamumulaklak din yan. At i-update ko kayo sa development ng mga bulaklak na yan. Tulad nito, ayan, kaya mayroon na namang pasibol. Ito rin. So ito guys, mga perennials flower din to. Ayan, iba-ibang kulay, no? Merong yellow, orange, at red. Tapos ang susunod na mga bulaklak, ito na naman. Ito naman red. Red yung bulaklak niyan. So, yun lang. Maganda guys nga sa perennial ay hindi mo kailangan gumastos, diba, na ang iyong garden ay gumanda. So talagang every year bibigyan kayo ng free, no? Free flowers. At hindi lang yan, meron din kaming backyard. Ayun, siguro itutur ko rin kayo doon sa aming backyard. Lalo na yung mga rose, marami doon, mga bulaklak na sumisibol na ngayon. Ayun guys, so ngayong araw ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng coffee granules, saka lalagyan natin ng peat moss, at ang iba rito ay tatanggalan natin ng mga damo. So ang maganda lang dito, nasa sinasabi ko guys, pag nilagyan natin ng fabric, ayan, konti lang yung damo niya, no? Hindi gaanong mapapansin nyo, ayan o. So kung napaka-konti, pero pag wala ito, yung fabric coat na to, nako, tutubuan niya napakaraming damo. Okay, so ay dyan lang kayo guys, patuloy lang sa panonood at mag-ano na tayo, maglalagay tayo ng ating coffee granules at lalagyan natin ng peat moss. So ito guys yung coffee granules. Ayan. Ayan to. Ayan. So ito pa yung mga pinagsalaan niya, no? Ito yung granules niya. Ayan. So ang gagawin natin yan. Ayan. Ayan. Ayan ang ating ilalagay. At ito naman yung peat moss, no? Ito yung ating ilalagay dyan para gumanda ulit yung ating garden, no? Yung kasi natatanggalan na siya ng lupa. So yun. Okay, so yun lang, patuloy lang kayo sa panonood at maraming salamat. Ayan, so ito yung ating nakuha ang mga coffee granules, na ito yung filter. So iwalay lang natin to, pero hindi natin ito tatapon, ilalagay natin yan sa ating compost pit. Tanggalin lang natin yan, ito na filters nya, yung mga papel-papel na to. Kasi kay brewed coffee ang sinaserve, so meron siyang filters na ayan, natatanggalin lang natin to. Tapos pwede na natin itong i-apply ng direct sa ating mga pananim. Pwede rin lagyan natin ito ng lupa. Pero sa akin, direct ko na siyang i-apply.
tatanggalin lang natin to, mga damo-damo na to sa gilid. Yan. Tapos ito pwede na nating i-apply rito diretsa dyan sa kanyang puno. Yan. So ganyan lang yan. So ilalagay lang natin sa lahat ng puno ng ating halaman. Yan. Lagyan lang natin yan sa puno. So ito na yung pinaka-fertilizer niya. Yan. So i-apply natin yan sa lahat. Mula dito hanggang doon. Okay? Yan guys, nalagyan na natin lahat ng coffee granules. Ngayon naman ilalagay natin siya ng peat moss.